Sipin mo ito ka-TH. Kasalukuyan kayong naghukay ng inyong grupo. Pagod na pagod, basang-basa sa pawis, at nasa 15 feet na kayo sa ilalim ng lupa. Biglang may tumamang matigas na bagay sa inyong pala o bareta. Paglinis ninyo, isang sementado o maayos na pagkakalagay na pader pala ang bumadya sa inyong harapan. At sa tapat mismo ng pader na ito, nagkalat ang napakaraming uling o tinatawag nating lagong. Ano ang gagawin ninyo? Susundan ninyo ba ang pader pababa o titingnan ninyo muna ang pader at mag-iisip kung may nakatago sa likod nito? Meron tayong isang komento dito mula kay ka-TH na si Podi Nadura. At ito ang siyang nakapukaw sa aking atensyon. Kaya basahin natin muna ang kanyang buong komento dito. Sabi niya, "Sa amin naman sir, sa lalim na 15 feet, may pader kaming nadaanan. Sa tapat ng pader na iyon, maraming lagong, marahil ay mga uling o charcoal na marka. Pero hindi namin napansin. Sinundan namin ang walling ng pader pababa at tumigil ito sa sukat na 8 hanggang 10 feet ang laki. Nilagpasan namin iyon at nag-down pa kami hanggang 25 feet. Pero wala na kaming makitang sinyales. Hindi kaya nasa likod ng pader ang deposito?" Kaya ayan ang kanyang buong komento. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang napakahalagang karanasan na ito ni ka-TH Podi Nadura. Isa itong napakalaking aral para sa ating lahat na naghahanap ng kayamanan ni Yamashita dito sa Pilipinas. Kaya huwag na huwag kayong basta-basta mag-overdrive sa paghukay pababa ng walang malinaw na direksyon. Alamin natin kung bakit napakalaki ng tsansa na nalagpasan ninyo ang hinahanap ninyong deposito at kung bakit ang pader na iyon ang susi sa inyong tagumpay. Kaya diretso na tayo sa ating analysis, mga ka-TH. Magsimula tayo sa pinakaunang pisikal na ebidensya na natagpuan ni ka-TH. At yan ay ang pader. Sa karaniwang paghuhukay, kapag nakatagpo kayo ng pader sa lalim na 15 feet, kailangan nating magtanong, bakit may pader dito? Natural ba ito o gawa ng tao? Sa ilalim ng lupa, napaka-imposibleng magkaroon ng natural na pader na may sukat na 8 feet hanggang 10 feet na maayos ang pagkakalagay o pagkakagawa. Ito ay malinaw na isang artificial structure. Sa larangan ng pag-a-analyze sa mga gawa ng mga sundalong Hapon, ang mga pader sa ilalim ng lupa ay karaniwang nakahati sa dalawang uri. Ang tinatawag nating retaining wall at ang chamber wall o pintuan ng isang labusan. Ang isang retaining wall ay ginagamit upang hindi gumuho ang lupa habang ginagawa ang tunnel o bago ilagay ang deposito. Ngunit kung ito ay isang chamber wall, ito ay literal na pader ng silid kung saan nakalagay ang kayamanan ni Yamashita. Ang sukat ng pader na nakita ni ka-TH ay umabot sa 8 feet hanggang 10 feet. Napakalaking istruktura nito sa ilalim ng lupa. Hindi mag-aaksaya ng lakas at oras ang mga sundalong Hapon nang gumawa ng ganito kalaking pader kung wala itong napakahalagang proteksyon o silbi sa kanilang operasyon. Dito pumasok ang naging pagkakamali ng marami sa ating mga ka-TH. Karaniwan kasi sa ating mga treasure hunter, kapag nasa ilalim na ng hukay, ang tanging mindset natin ay the deeper, the better, na mas malalim, mas malapit sa deposito. Dahil dito, madalas nating mabaliwala ang mga nakapaligid sa atin dahil nakatutok lang ang ating mata pababa. Ngunit sa engineering na ginamit ng mga sundalong Hapon, ang pader
ay hindi lang basta harang. Ito ay madalas na side protection o kaya naman ay mismong doorway o pintuan patungo sa silyadong chamber. Sa madaling salita, baka ang pader na nilagpasan ninyo ay ang mismong pinto na papasok sa deposito at hindi ang sahig nito. Ngayon ay dako naman tayo sa ikalawang ebidensya na nakita ni ka-TH. Ngunit hindi nila napansin o pinansin. Ang tinatawag nating lagong o uling. Para sa ating mga ka-TH, ang uling ay isa sa pinaka-klasiko at pinaka-maaasahang marka sa ilalim ng lupa kapag kayamanan ni Yamashita ang ating pinag-uusapan. Bakit nga ba gumamit ng napakaraming uling ang mga sundalong Hapon sa tapat mismo ng pader na iyon? Una sa lahat, ang uling ay may natural na kakayahan na sumipsip ng moisture o basang hangin at tubig. Kaya, in short, ito ay masasabi nating moisture absorber. Bukod pa riyan, nagsisilbi rin itong preservative. Kapag ang mga sundalong Hapon ay naglagay ng deposito sa isang chamber, ayaw nilang pasukin ito ng moisture dahil masisira ang mga kahon, bakal o iba pang mahalagang dokumento at gamit sa loob. Ang paglalagay ng makapal na layer ng uling sa tapat ng pader ay ginagawa upang manatiling tuyo ang loob ng chamber o lagusan sa loob ng mahabang panahon. Pangalawa, ang uling ay isang napakalinaw na indicator ng entrance o selyadong pintuan. Kung nakakita kayo ng uling na nakakalat o nakasalansan sa tapat mismo ng pader, sinyalis iyan na ang parteng iyon ng pader ay may pinoprotektahang item. Yan, item o daanan sa likod nito. Sa madaling sabi, ang uling na nakita ninyo sa lalim na 15 feet ay nagsisilbing babala o palatandaan na nagsasabing, dito ang pintuan, mag-ingat kayo at simulan ninyong buksan ang bahaging ito. Dahil hindi ninyo ito napansin o hindi napansin ni ka-TH at pinili nilang sundan ang pader pababa, pinalampas nila ang pinaka-hot spot ng kanilang hukay. Ang uling ay hindi inilalagay sa kung saan-saan lang ng walang dahilan. Ito ay laging inilalagay sa tapat o paligid ng target zone. Ngayon, bakit nawala ang mga sinyalis sa 25 feet na lalim? Ayon sa komento ni ka-TH Foodie, nang matapos ang pader sa sukat na 10 feet mula sa 15 feet na lalim, kaya umabot na sila sa mga 25 feet, ay nagpatuloy pa sila pababa. Ngunit tuluyan nang nawala ang mga sinyalis. Kaya ang tanong ay bakit kaya ito nangyari? Ang sagot ay simple lang mga ka-TH. Lumampas na sila sa kanilang target zone. Nang marating nila ang 25 feet nang walang nakikita ang uling, kakaibang uri ng bato o iba pang marka, ibig sabihin ay pumasok na sila sa tinatawag nating dead soil o natural na lupa. Ang dead soil ay ang bahagi ng lupa na hindi na ginalaw o hinukay ng mga sundalong Hapon. Kapag nandoon na kayo sa natural na lupa, kahit maghukay pa kayo hanggang 50 feet pababa, wala na talaga kayong makikitang anumang palatandaan dahil malinis at hindi pa ito nagagalaw ng tao mula pa noong unang panahon. Kailangang maunawaan ng bawat treasure hunter na ang mga deposito ng mga sundalong Hapon ay hindi laging nakalagay sa isang vertical na pattern, na ibig sabihin ay hindi ito laging diretso pababa. Marami sa mga disenyo ng kanilang imbakan o taguan ay gumamit ng L o T pattern. Sa L pattern, ang hukay ay bababa ng patayo o vertical. Ngunit kapag narating ang isang partikular na lalim tulad ng 15 feet kung saan nandoon ang uling, ang tunnel ay liliko ng pahalang o horizontal
patungo sa gilid. Sa T-pattern naman, pagbaba mo sa main shaft, maaari kang lumiko sa kaliwa o sa kanan kung saan nandoon ang mga lihim na silid o chambers. Kung ang deposito ay nakatago sa gilid gamit ang mga pattern na ito at kayo naman ay patuloy na bumaba ng patayo hanggang 25 feet, literal na nilagpasan ninyo ang horizontal na lagusan na nasa likod lang pala ng pader na nakita ninyo sa 15 feet. At ayan mga ka-TH, para kay ka-TH Podi Nadura at sa iyong grupo, napakalaki ng posibilidad na tama ang inyong hinala. Ang deposito ay malamang na nasa likod mismo ng pader na inyong nakita sa lalim na 15 feet. O kaya naman ay sa ilalim ng mismong area kung saan nahanap ninyo ang maraming uling. Kung kayo ay babalik sa inyong site, narito ang tamang diskarte o sunod na galaw na dapat ninyong gawin upang hindi masayang ang inyong pagod. Una, bumalik kayo sa 15 to 20 feet na level. Iwanan ninyo muna ang 25 feet na lalim dahil patay na lupa na iyan. I-focus ang inyong lakas sa bahagi kung saan nagsimula ang pader at kung saan nandoon ang makapal na uling o lagom. Pangalawa, huwag nang bumaba. Mag-sideways o pumasok sa likod ng pader. Sa halip na maghukay pababa, simulan ninyong suriin ang likod ng pader. Kung maaari, gumawa kayo ng paraan upang mabutas o masilip kung ano ang nasa likod nito. Mag-sideways ang inyong direksyon ng paghukay. Pangatlo, gawin ang knocking test o pagkatok sa pader. Dahil karamihan sa atin ay walang mamahaling kagamitan sa ilalim ng lupa, gagamitin natin ang simpleng lohika at pandinig. Kumuha lamang ng martilyo, solidong bato o bakal at dahan-dahang tuktukin ang iba't ibang bahagi ng pader. Pakinggan ninyong mabuti kung may bahagi na nagbibigay ng hollow sound o yung tunog na may bakante sa likod, yung parang may silid o guwang. Kapag may narinig kayong kakaibang tunog na hindi solid, doon ninyo simulang buksan ang pader dahil iyon ang posibleng selyadong pinto ng chamber. At ayan mga ka-TH, ang aral sa araw na ito ay napakahalaga. Ang pagiging isang treasure hunter ay hindi lang tungkol sa kung gaano kabilis o kalalim kayong makapaghukay. Ito ay tungkol sa talas ng inyong pakiramdam at pag-unawa sa bawat pader, bato at uling na inyong nadadaanan sa ilalim ng lupa. Huwag nating hayaan na ang ating pagod ay mauwi sa wala dahil lamang sa pagmamadali nating bumaba. Kung may katulad din kayong karanasan o kaya naman ay may mga nakikita kayong pader sa inyong sariling hukay na hindi ninyo alam kung ano ang ibig sabihin, mag-comment lang kayo sa ibaba para mapag-aralan din natin ng sabay-sabay. At dito na nagtatapos ang video na ito mga ka-TH. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.